Hello guys, so welcome back to my channel. It's me again on another vlog. So for today's video, I'll be sharing with you my preparation in my medical examination. So what are the things that I prepare in order to be or to hopefully have, or by God's grace to have the fit to work quotation or clearance from the doctor. So anyways, based on the medical uh, need for us to qualify and to have the fit to work, we need to be ready for the first finances kasi sobrang mahal magpa-medical, and second ourself. So dapat hindi tayo nervyoso or nervyosa. Another one is our mental health. So dapat maging okay tayo yung pagtulog natin, 8 hours per day. The second one, yung kain natin, bawal ng junk food, bawal maalat, bawal maasim, bawal matamis, sobra. So we should drink a lot of water. Given up po yun, drink a lot of water. And exercise daily. Pero before po ng ating medical, the day before the medical, you shouldn't have your exercise in the morning. So dapat relax na tayo dyan. And of course, I drank a lot of uh, fresh milk. Yun. So, maganda po siya kapag meron po tayong x-ray. So, drink a lot of fresh Bear Brand. So, recommended po ang Bear Brand, yung walang lasa. Fresh milk. What else? Niready ko din po yung sarili ko sa aking ngipin kasi as you can see, maganda naman siya. Malinis kasi napalinis ko 1,000 ang isang linis. Pinabunot ko din po yung part na ito. Ha, giga. Aka. Ah. Pinabunot ko po tong part na to kasi yung sira niya hindi na kayang ipasta. So, every sira po ng ngipin natin, yung sira ko kasi 10. Lahat ng nasa likod, sira. Kasi nga, mahilig ako sa bubble gum before when I was studying at college, in my college days. And mahilig din ako sa candy. Hindi ako lagi nagtututbrush before. Nung ako ay elementary, tinatamad ako mag-toothbrush. Kaya yon, maganda lang yung ngipin ko sa unahan. Yung likod, puro sira. And then, after that, ang mahal ng pasta. Dito sa Batangas, ang cost ng pasta per surface is 1.5. Dalawang surface yung lalim nung aking ngipin. So, 3,000 per ngipin. So, ang mahal, 3,000. So, after ko magpapasta ng dalawa dito, isa dito, lumipat ako ng dentist. Lumipat ako dito sa may Balagtas, sa Batangas. Dito, medyo bumaba, 1,000 per surface. So, meron po kasi siyang different levels ng ngipin. Taas, gitna, 1, 2, 3, 4. So, per surface. So, nagastos ko naman po doon is sumataginting na parang siguro nasa 5,000. Nung una, yung tatlong pasta is 9,500 kasama na yung pinaka x-ray. So, dito ipapakita ko yung x-ray. Tadan! Yung x-ray ng aking ngipin. And, of course, I just wanna say thank you for my boyfriend. Support. For giving me moral support po. Thank you so much. And, another one is that, nagpabunot nga ako ng ngipin. So, short story. Story time tayo, guys. So, sa pagpupunot ko ng ngipin ko na bagang, sobrang hindi siya umuuga kasi, kaya ang hirap tanggalin. So, dyan sa Balagtas, hindi kinaya yung ngipin ko. Ito ba yung? Ito nga yan. Hindi kinaya yung ngipin ko na bunutin.
And then, yun, papakita ko sa inyo yung ngipin ko. Ito siya. Tadan! So, hindi kinayang bunutin yung ngipin ko. And then, um, siguro 3 hours ako doon. Nagpabunot ng ngipin. Madaming inilagay na, alam niyo yun, pampangimay. Para hindi ko maramdamin yung sakit. Pero ang sakit pa din. Sobrang sakit. Kaya, ang ginawa nila, tumawag sa ibang dentist. Pinalipat ako. Nag-jeep pa ako. Umuuga na yung ngipin ko. Tapos meron na siyang langib-langib. Dumudugo. Pinasakay ako ng jeep. Tapos ako po ay pinalipat ng ibang dentist. Ayun. Nang pagdating ko doon sa may STI Batangas, sa may tabi, Dentith ang pangalan niya. Um, konting minuto lang, siguro mga 5 minutes, nilagyan ulit niya ng anesthesia yung aking ngipin sa ilalim. Doon sa mismong ilalim. Tsaka sa ibabaw. Anesthesia, dalawa ulit. So, di bale, 5 anesthesia plus 2, 7. 7 anesthesia na meron. Ang kapal na ng ganito. Oh, grabe talaga siya. Naliliyo na ako, naninigas na ako habang sa unang clinic. Grabe, pag inuuga na ganon, sumasama yung ulo ko kasi sobrang sakit. Naninigas na nga yung katawan ko eh. Buti hindi ako inatake ng sa puso or buti hindi nag-lockjaw kasi ang tagal na nakanganga. Ayun. So, recommend ko sa inyo dapat yung kailan yung dentist tsaka yung recommended, yung magaling talaga. Kasi yung pinakahuli kong dentist na ako yung nagpabunot, nagvo-volunteer siya sa mga igorot. Kaya magaling siyang magbunot ng ngipin. And I think, sanay na sanay siya. Ayun. Anyways, aside from ngipin, grabe, ang nagasuso sa ngipin, 30,000. Oo, 24, I think. Tapos may additionals pala siyang mga panglinis, kanyan, sa bunot. So, yung unang 24K, tapos naging yun nga, 24 to 30K yung estimate ko na ginamit ko sa pagpapaayos ng ngipin ko. Sa pag-aayos ng ngipin ko, sa paglilinis, ganyan-ganyan, itong unahan, kita niyo ba siya? Kumawang na. Kaya I'm planning na magpa-brace soon, maybe. Ayun. Anyways, aside from that, nag-prepare din po ako ng aking sarili nga doon sa part na ako'y tumutulog na ng maaga before lagi akong puyat. Mga siguro 1 week akong tumulog ng 8 p.m., 9 p.m. Ayun, gumigising ako ng mga madaling araw kasi nga pumupunta ng Manila. So, I see to it na ang aking oras ng tulog is 7 minutes. 7 hours. 7 hours to 8 hours. Ayun. Nag-download din po ako ng application sa aking cellphone ng drink water reminder. Pero, yung drink water reminder, saka ko lang siya dindownload nung retake ko na. So, yun lang. Preparation ko for medical, medyo slight lang. Hindi ako masyado nag-focus sa pag-inom ng tubig, sa pag-inom ng buko. Ayun. So, dapat ang preparation natin talaga ay dapat ready. Iniwasan ko din po ang pagkain ng mga seafood. Bawal po sa atin pong pupo pag may nakita na ulo-ulo. Yung mga worms, kasi pag kumain po tayo ng mga isda, meron po silang tinatawag na microorganism na mga worms. So, makikita po siya sa pupo natin. And may tendency po na hindi po tayo makapasa. Kasi nga meron siyang mga worms sa ating pupo pagka tinest yun. So, ayun. So, kailangan mag-ingat. Bawal ang isda. Ang pwede lang po sa atin, ang ginawa ko po, oats lang, cereals, gulay, prutas. Yun. Yun. Tapos, lagi tayong mag-relax. Kasi, once na nadudun ka na sa pagpapamedical natin, tapos kinabahan ka, yun. Tataas BP mo, lagot ka. So, another one is, yung pagkakasunod-sunod ng packages, nandoon na siya, may listahan. Papakita ko sa inyong listahan. Yan. So, yung lahat ng aking examinations, kasama na siya sa isang package. And,
sila na din magpo-provide ng mga papel. All you have to do is to pay and maging okay yung pangangatawan mo. Dapat pag napunta ka doon, bawal ang may sipon, bawal ang may lagnat, bawal ang may ubo. Basta yun, dapat okay ka. Okay yung buong katawan mo. Bawal ang may regla. Kasi po, if you have your period or menstruation, hindi ko pa po kukuhanin ng urinalysis test. Ayun, hindi makikita yung hindi makikita ng ayos kasi may dugo yung atin pong ihi if mayroon kang mens. So, pagpaliban mo muna yung pagpunta if may menstruation ka. Yun lamang po for our preparation sa ating medical. I hope you learned something from my video and see you again next time.